Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video nga ay may panibagong loan application. Hindi pala siya bagong loan application kasi may nag-PM nga sa akin na reviewin ko daw ulit itong lumang loan application nga na to. So ito yung V+. Ayan, na-try nyo na ba itong V+ na to? Na dati is nagawad ko na nga din ng review. So ngayon, bibigyan natin siya ng update. Kung may nabago ba sa kanya, kung legit na ba siya ngayon, at kung wala na ba tayo dito matatanggap na iba't ibang klaseng text o pananakot. Sa lahat na yan ay malalaman natin sa may video na to, kaya panoorin niyo yung video na to hanggang dulo para malaman nyo nga kung okay pa rin ba siyang utangan ngayon or no na talaga. Isa pa, may nakita nga pala akong ad sa kanila dati na may bago na daw. Ayan, mas gumanda daw. So, simulan na natin. Pero syempre, kung bago ko pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa aking GCash giveaway monthly yan. At sa aking dalawang cellphone giveaway sa December na yan. Sobrang lapit na kaya. Ayun, kung paano sumali, kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko. At huwag mo kong kalimutang i-PM sa aking Facebook page para maisali agad kita. At going back nga, last 10 months ago, ayan, nagawa ko na to ng review. Ayan, kung legit nga daw ba. So, base nga sa may una kong review, meron ka dyang matatanggap talaga na iba't ibang klaseng text. Meron din gagawang ka daw ng loan kahit na hindi ka naman nag-a-apply ng loan. At makikita nyo dyan sa may comment sections yung iba pang mga experiences ng mga nakapag-try na. So, dito sa may una kong review is 7 days lang siya. Hindi pa nga 7 days eh. On or before 7 days, kailangan daw is mabayaran na. At ang laki nga din dito ng processing fee. 0% interest, pero bawing-bawi dun sa may processing fee. Ayan, meron silang mga hidden charges pa na napakalaki. So, ngayon nga, nag-apply ulit ako. Kasi parang binura ko yung details ko dito sa kanila. At the same pa rin naman yung kanilang loan process. Yun pa din yung mga sinasagutan ko. Pero, meron nga nabago sa kanila. So, legit naman na humaba yung pagbabayad natin. Ayan, humaba yung terms. Hindi lang siya 2 bigay. Dati kasi yung 2 bigay na yon sa unang pagbibigay mo pa lang, halos lahat na ibinigay mo na, binayad mo na. So, fake news yung 2 bigayan na yon. Pero dito, ayan, meron na siyang 4 na periods. Ayan, 4 na beses na tayo magbabayad. Ayan, pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4 na repayment schedule, which is, i-check natin yung amount kung talagang hati-hati at syempre yung tubo na din kung makakatulong ba itong mas mahabang pagbabayad na, ayan, binago nila, update nila. So, hindi ko na nga sa inyo pinakita yung mga sinagutan ko dahil kagaya ng sabi ko sa inyo, yun at yun pa lang din naman. Wala naman doon na bago. So, eto na yung pinaka-loan details. Yan, kayo na ang mag-react kung mas makakatulong ba to or hindi. So, dito sa may 2 periods, eto yung kagaya nung una nila. Ayan, sinasabi nilang 2 periods, pero sa may unang pagbabayad, halos lahat na nabayaran mo. So, dito, 6 days lang siya. At na-aprobahan niya ako dito ng 2,000 pesos. So, dati, sa may unang apply ko, 3,000 pesos, pero dito is 2,000 pesos lang. So, yan yung pagbabayad. On or before 7 days, dapat mabayaran ko na yung 2,260. At after ilang months, ayan, saka ko palang babayaran yung 20 pesos. Pero check natin itong 3 periods. 3 hulugan. So, sa may una is 7 days lang din. Tapos, pangalawang pagbabayad, another 7 days. At sa may pangatlo, halos 3 o 4 na buwan ulit ang lilipas bago mo bayaran itong 20 pesos. Dito nga pala sa may 2,000 pesos na to, hindi to buong makukuha. Yan. So, dito sa may service amount, 400 pesos nga daw ang makakaltas, which is malaki. So, sa may 2,000 pesos, 1,600 na lang yung matatanggap mo. Tapos, malaki pa yung tubo dito kahit nasabihin mong hinati pa siya sa may 3 bayaran, sa may 4 na bayaran. So, pagka kinumpute mo yung 2 bayaran na to, eto yung lalabas. O, diba? Malaki pa rin para sa may 6 days. At sa may pangatlong hulugan naman, eto yung lalabas na kabuuan ng babayaran mo sa kanila. So, malaki pa din at what more dito sa may 4 na period. So, dito sa 4 na bayaran, kung makikita nyo, ganun pa rin, hinati pa rin siya sa may tig 7 days. At kung kukomputin nga, eto na din yung lalabas. Meron pa sila dito nakalagay na pagka nabayaran mo na daw yung una, pangalawa, pangatlo, dito sa may laging pang last is mawe-wave na yung 20 pesos. O, diba? At magkakaroon nga din dito ng 5% na late fee, nakabuuan nga ng loan pagka hindi ka agad nakapagbayad. So, in short nga, para sa akin is hindi pa rin maganda itong V+ na to kahit na sinabi nilang pinahaba nila yung repayment terms nga, yung pagbabayad. At isa pa pala, kinukuha nila yung videos ko ng walang permission. So, ayun, meron silang YouTube channel.
At meron ditong dalawang video ako na ginagamit nila for, ayan, ads purposes nila. So, ayan, kung makikita nyo dito, may comment ako dyan sa mga video na yan kasi may mga nag-PM sa akin na ginagawa ko daw to ng videos para i-promote pero hindi po. Ayan, kinukuha nila without my permission. Dalawa yung nakuha nilang video ko at, ayan, hindi pa rin nila binubura hanggang ngayon. So, para sa akin, no ako dito sa may V Plus na to. So, kayo kung na-experience nyo na, kahit na may bagong update dito is no pa din ako. Ayan, ewan ko sa inyo kung ipagpapatuloy nyo pa din yung paglalo nyo dito kahit na nagbago sila ng terms. Pero para sa akin is hindi ko to i-recommend dahil meron pang mas magandang loan apps na pwedeng applyan kesa dito sa may V Plus. So dito, hindi lang yon, hindi lang pananakot, wala pa man din yung due date mo, is legit na. Kukontakin ka na at makakatanggap ka ng iba't ibang klaseng, ayan, text ng at ibang numbers na tumatawag sa'yo in short. So, ayun. So, ayun, kayo na mag-decide kung ipagpapatuloy nyo pa rin yung paglalo nyo dito. Para sa akin nga is not recommended itong loan app na to. Hindi nga pala nabago yung maximum loan amount nila, 50,000 pesos pa din. At ito pa pala, yung isang na-experience nga, syempre nag-search din ako online kung ano yung mga na-experience ng mga nakapag-try dito. Ito yung last na share ko sa inyo. Nakiusap nga itong borrower na to na malilate daw siya ng pagbabayad. Pero, puro pananakot na yung pinagtitext sa kanila. Ayan, mga bad words. At pati mga kakilala daw niya is ginugulo na nitong V+. At ayun, i-order pa daw siya ng mga kung ano-anong gamit sa may Shopee at Lazada. Tapos, ipapadeliver doon sa may address na inilagay niya doon sa may V+ na loan na application process. O, diba, nakakaloka itong V+. So, ayan, comment down na lang din kung ano yung na-experience nyo dito para maging aware na lang din yung iba na first time pa lang maglo-loan para malaman nila kung ano nga yung mga possible na ma-experience nila pagka tinry nila itong loan app na to. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog.